Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Pakatutukan sa episode na ito ang kwentong pinamagatang Best Man. Oras na naman na Hilakbot. Uy, paring Larry. Bukas ng alas 11 ng umaga ha. Tinawagan na kita para masigurong darating ka sa oras. Yan, layo-layo mo pa naman dito sa simbahan namin sa San Juan. Paalaala ni Kevin sa kumpare at best friend na si Larry. Best man kasi ito sa kasal niya kinabukasan. Kilala niyang malilimutin ito kaya siya na mismo ang tumawag para magpaalala. Oo naman. Maaari ko bang indyanin yun? Special day mo yun eh. Sagot ni Larry mula sa kabilang linya. Oo naman, ikaw pa. Talaga namang Engineero kay. Mula nung high school tayo hanggang ngayon, wala ka kasing isang salita. Natatawang biro ni Kevin sa kaibigan. Sus, eto naman. Tandaan mo ito, best friend. Harangan man ako ng sibat, dadating at dadating ako sa simbahan, okay? Napaka-nervyoso mo naman. Natatawang sagot ni Larry sa ikakasal na kaibigan. Siya nga pala, hindi ba dapat nasa trabaho ka? Bakit nasa bahay ka ngayon? Takang tanong niya sa kaibigan. Sa landline kasi nito siya tumawag. 3 araw na akong hindi pumapasok eh. Ilang araw na rin kasing sumasakit tong tiyan ko. Papacheck up na nga ako eh. Kagabi kasi namimilipit talaga ako sa sakit. Seryosong paliwanag ni Larry. Ay naku ha, hindi pwedeng wala ka bukas sa simbahan. Yung ganyan mga tono mo parang alam ko na naman ang ibig sabihin yun eh. Baka naman kasi hangin lang yan. Ilabas mo na. Ang tigas din talaga ng bumbunan mo ano. Sinabi na nga kahit anong mangyari, dadating at dadating ako sa simbahan bukas sa kasal mo. Paniniguro nito sa kanya. Sabi mo yan ha? Oh, siya, sige. Tutal, naipadala ko na sa misis mo yung barong na isusuot mo bukas. Isama mo na si Maring Elsa at yung mga bata para naman kumpleto na rin tayo dun. Alam mo namang nawiwili rin si Yoli sa asawa at mga anak mo eh. Pahabol na bilin ng groom sa kaibigan. Sige na, istorbo ka sa pahinga ko. Basta bukas, alas 11 nasa simbahan na ako. Oh, sinabi mo yan ha. Paring Larry ha, umayos ka. Kasal ko yun. Oo. Ako pa. Balete Chronicles. Kinabukasan. Anak ng pating oo. Padating na si Yoli. Wala pa si paring Larry. Nag-aalalang nasambit ni Kevin sa sarili. Kanina pa siya nasa loob ng simbahan nakatayo sa may altar. Paparating na rin daw ang kanyang bride na si Yoli pero wala pa ang kanyang best man na si Larry. Halos nasa simbahan na ang lahat ng bisita. Si Yoli na lamang at ang pamilya nito ang wala pa. Subalit paparating na ang mga ito mula sa hotel na tinutuluyan. Ang kanyang kumparing si Larry na dapat sana ay nasa tabi na niya ay wala pa rin hanggang ng oras na yon. Agad na idinayal ni Kevin ang cellphone number ng kaibigan. Subalit ilang beses na siyang tumatawag ay wala namang sumasagot sa kabilang linya. Sabi ko walang Indianan eh. Bakit naman parang ngayon pa nagbiro tong taong to?
Naiiling na bulong ni Kevin sa sarili. Nagpadagdag lamang ito sa kanyang kaba. Ay, ayan na yung bride! Sigaw ng isang kamag-anak. Sinipat ni Kevin ang labas ng simbahan at naroroon na nga't dumating na ang bridal car ni Yoli. Tanginang nakaka-bad trip naman tong si paring Larry. Engineer talaga. Naiinis na sambit ni Kevin. Hindi na nga pumunta ang kanyang best man. Kahit papaano ay kabawasan pa rin iyon sa perpekto na sana niyang kasal. Nakita niyang pababa na si Yoli ng sasakyan nang may tumapik sa balikat ni Kevin. Agad naman siyang napalingon sa kanyang likuran. Naroon, nakatayo sa kanyang likuran at nakangiti ang kanyang best man. Tila humihingi ng dispensa ang mga mata nito. Late ka na ah. Sita ni Kevin. Pasensya na Kev. May emergency lang kasi sa bahay. Maikli nitong tugon. Agad napansin ni Kevin ang barong na suot ni Larry. Hindi kasi iyon ang barong na ipinadala niya sa asawa nito. Iba ang kulay at hindi akma sa motif ng kanyang kasal. Oh! Ano nangyari sa barong mo? Saan galing yan? Nagtatakang pag-uusisa ng groom sa kanyang best man. Ang pangit naman ng kulay. Pinadala ko pa naman sa'yo yung gagamitin mo tapos hindi mo naman pala isusuot. Tingnan mo. Ikaw lang yung naiiba. Tsaka bakit parang namumutla ka? Masama ba'y pakiramdam mo? Noon din ay humudyat ang wedding march. Tapos na palang maglakad ang entourage at nag-umpisa nang lumakad si Yoli papuntang altar. Katabi nito ang amang si Attorney Lozado. Shh! Mamaya na ako magpapaliwanag. Basta tumupad ako sa pangako ha. Huwag nang sasama ang loob mo. Malamlam nitong tugon. Gusto pa sanang usisain ni Kevin ang kaibigan pero malapit na si Yoli sa altar. Kailangan na rin niyang maghanda. Naging palaisipan sa kanya ang ikinikilos ng matalik na kaibigan. Merong hindi tama kay Larry. Hindi lamang niya masabi kung ano. Likas dito ang maging palatawa, palabiro at hindi nagseseryoso. Pero ibang-iba si Larry na katabi niyang halos walang ekspresyon ang muka. Oo at ngumingiti ito, subalit malungkot ang mga mata. Hindi rin maayos ang itsura nito at tila nagmadali lang sa pagpunta. Kakatwari ng isinuot nitong barong. Ang kilala niyang Larry ay banidoso at hindi nga ito mapapalabas ng bahay lalo kung baduy ang kasuotan. Sa isip tuloy ni Kevin, baka lasing tong mokong na to ah. At saka iniabot ni Attorney Lozado ang mga kamay ni Yoli sa kanya. Naging payapa naman ang kabuuan ng kasal. May mga pagkakataong nililingon ni Kevin ang kanyang kumpare subalit parang hindi niya ito kilala. Nakangiti lamang ito sa kanya na may malungkot pa ring mga mata. May pagkakataon pa ngang tila nakita niyang nangingilid ang luha nito sa mga mata. Sa isip tuloy niya, baka may problema to. Nag-away siguro sila to ni Elsa kaya wala dito yung asawa at mga anak. Hula ni Kevin sa isip. Matapos ang seremonya ay nag-umpisa nang mag-ipon ang lahat para sa kanilang picture taking. May 3 beses pang hinila ni Kevin ng kumpare upang sumali sa mga litrato. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito sa kanya. Pre,
Congratulations. Uuna na ako ha. Kailangan pa kasi ako ng pamilya ko eh. Basta pakitingnan-tingnan lang si Elsa at yung mga bata ha. Alam mo namang ikaw lang yung mapagkakatiwalaan ko sa kanila. Iyon lang at yumakap ito sa kanya na tila nagpapaalam na. Bakit? Nag-away ba kayo mag-asawa? Bakit mo naman hihiwalayan si Mari? Ang bait-bait ng asawa mo. Ano bang problema? At hindi na natiis ni Kevin na itanong iyon kay Larry. Subalit isang ngiti lamang ang isinagot ng huli. Tumalikod na ito sa kaibigan at mabilis na naglakad papalabas ng simbahan. Larry! Uy! Hahabulin sana niya ang kaibigan, subalit may pumigil sa kanyang likuran. Ang kanyang asawang si Yoli. Kevin, kanina ka pa hinihintay sa picture taking. Kumpleto na yung lahat to. Yaya nito sa kanya. Si paring Larry kasi umalis agad. Ha? Dumating ba? Akala ko inindyan ka. Nasan sila Elsa? Tanong ni Yoli. Nagmamadali nga eh. Nag-away siguro yung mag-asawa. Tsaka, kakaiba yung kinikilos ni kumpare eh. Parang hindi siya. Nag-aalala tuloy ako. Hayaan mo na. Mamaya pagkatapos ng reception sa hotel, tawagan mo siya o si Maring Elsa para alam natin kung ano yung problema ng mag-asawa. Suwestyon ni Yoli. Mapayapa namang natapos ang kaganapan sa simbahan at ang sumunod na resepsyon sa isang sikat na hotel sa EDSA. Halos lahat ay dumating at nakisaya. Kumpleto ang lahat ng kaibigan at pamilya, maliban na nga lamang kay Larry at sa pamilya nito. Kinagabihan ay si Larry agad ang naaalala ni Kevin sa pagdating ng mag-asawa sa kanilang honeymoon suite. I-denial niya ang cellphone number ni Larry pero wala pa ring sumasagot. Sinubukan niyang tumawag sa landline upang tanungin ang asawa nitong si Elsa. Ilang ring pa lamang ay may tumugon na. Hello? Garalgal ang boses nito. Maring Elsa, si Kevin ito. Nasa niyang magaling mong asawa? Malaking atraso niyan sa akin eh. May halong biro pang bungad ni Kevin sa kumare. Subalit imbes na matawa, ay bigla na lamang humagulgol sa iyak ang asawa ng kanyang best man. Pasensya ka na, Kevin. Kanina ko pa nga sana gustong ipagbigay alam sa inyo. Kaso ayoko namang makasira sa selebrasyon ng kasal mo eh. Patuloy na iyak ni Elsa. Bakit? Anong nangyari? Lahat eh. Wala na siya. Iniwanan niya tayo. Ano? Teka, paano? Kailan? Hindi halos makapagsalita si Kevin sa pagkagulat. Nang madaling araw, namilipit sa sakit yung tiyan niya eh. Yun pala, pumutok na yung appendix niya. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Nakaburol siya ngayon dyan sa may Santa Clara Chapel. Papalik na nga ako doon eh. Kung hindi naman abala sa inyong mag-asawa. Sana masilip mo man lang siya. Baka siya ilibing sa isang araw. Hindi alam ni Kevin kung paano siya nakatakbo papunta sa burol ng kaibigan. Subalit nakarating naman siya agad doon. Nanlamig ang buong katawan ni Kevin nang makita ang suot
suot nitong barong. Ito rin yung barong na suot nito kanina sa kanyang kasal. Naiyak sa pagpapasalamat si Kevin sa kanyang best man na kahit sa kabilang buhay ay tumupad sa pangako nito na pupunta sa kanyang kasal.